Maraming salamat mga kawara. Ayos ah. Walang kamali wala kayong narinig ng kamali doon sa piano. Nilagyan ko ng numero yung piano sa kanang ni-record nung Friday. Ito na lang kahit hindi na si Barikara. Mabagal lang muna yung ginawa ko. Kasi di pa tayo bihasa. Pwede pa na mariremedyoan kahit wala yung nagatugtog natin. Hindi ko kayo mag-alala.
famous more. Nandito na siya. Uno rin na kanuapin ng parmasya. Baring makatagpo iti tableta ng mga patakil rin na. Ano sabihin dito eh? May pagbabago. Doon awan, balik ang tableta o yung kapsul. Kanyang muna, gatagi mo hindi karadakil titakog na kasangka. Hindi tag-3-5. Para yun lang, yung mabago. Okay, mabising kayo? Okay, mga tayo rote, tisasaw na po Diyos. Nga ibingay ka na tayo at pastor tayo. Kaya hanggang natin mga puso at isipan para sa mensahe natin Panginoon. Father, member says, Amen. Salamat po po ay. Dito po tayo sa ating banal na kasulatan. Sa libro ni Job. Ni Job, chapter 6, verse 4. Sa tuloy na ito Sa Job chapter 6, verse 4. Are you there? Amen? Okay. Sabay natin pong basahin sa chapter 6, verse 4 sa libro ni Job. Go. For the arrows of the Almighty are within me. The poisons whereof drinketh up my spirit. The terrors of God to set themselves in array against me. Tayo ay manalangin dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ang special number. Salamat po sa iyong mga provisions. Meron kami mga bisita ngayon. Nawa sila ay maging hamon sa mensahe. At ganoon din po sa mga mananampalataya o Diyos na hamunin mo kami sa magitan yung salita. Na tumatagnawa sila ng pananampalataya according to thy grace. Nalayan ko, Diyos, patawarin mo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Hindi lang po itong mga congregation ko dito sa Gethsemane, hindi po sa pamilya ni Sister Karen Petersin. So, hindi po kay Sister Remy dito sa Norway. I pray, O God, na nawa sila po may encourage sa magitan ng preaching of the word. Hindi lang po sila, ganoon din po mga kapatiran dito sa Hong Kong at dito po sa Singapore. I pray, O great God, kang mandako Diyos sa libutan, ay kumilos ka o Diyos upang mga mananampalataya lagi pong mainit sa larang paglilingkod na ikaw laging makita sa larang panahon sa buhay namin nila. I-blessing po mensahe, ganun din pong bawat sana kumilos nawa ang banal na Espiritu Santo. I am a man of nothing, O God. I need thy power to help me. Please found thy word. And Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Masyadong mainit ngayon. Ewan ko lang, iinit pa. Yung panahon na ating pong sa May. At kapanahonan pa ang ating pong kumpanya ng eleksyon sa barangay. Pero nagpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabait sa atin. At nandito rin po ang mga taga-barangay Salvacion. Si Nanay Lorenza at saka si Brother Boy. Okay? Gusto nila ma-extend ang service na gusto nila umaten. Pero salamat sa Diyos ay nandito po sila. Ang title ng mensahe po ay makita nyo naman dyan. Arrows of the Almighty. Ang arrow po, pagdating po sa labanan pandigma ng panahon po ng ating mga spiritual fathers ay yung pong, nakita nyo naman yung gamit natin na arrow ngayon. Yung arrow, ibig sabihin pana na may sibat sa dulo. Ano? Yung gamit noon, may poison po doon. Noon, pag pinakawalan mo yung sibat na yon, ay tatakbo yung sibat. Pag kahit mahagip ka sa kamay, ay may poison po yung dulo po ng sibat. Ganun po noon. Pero ngayon, iba naman ang armas natin ngayon, yung baril. Kinalabit mo lang, bang, tatakbo na yung baka, just a second lang, nandun na sa malayo. Pero ang sibat noong ginagamit na pangdepensa sa kaaway. Pagdating po sa physical na kalagayan po natin, yun po ang depensa ng mga tao noon, yung araw. Pero yung araw na yun, kaya niyang pumatay po ng tao pag natamaan sa puso, sa ulo, at sa mga parte ng katawan na ito po ay nagbibigay po ng
poison. Kaya ang araw po is used as the symbol. Ito naman pagdating po sa spiritual na meaning ng araw, ang Diyos mayroon din pong araw. Araw. Yung araw na yan na ibinigay din ng Diyos ay inaasinta rin po. Saan inaasinta? Sa mga anak ng Diyos. Naayon po dito sa libro ni Job, chapter 6, verse 4. Ang tinatarget yung araw ay ang mga Kristiyano patulog-tulog. At ang mga Kristiyanong hindi po natutulog. Vice versa, patulog-tulog po, active na member or inactive na member, tinatarget po yung araw. Pag membro na active, matatamaan ka sa araw na to, ay sa blessing. Pag natamaan naman yung inactive, it is a blessing. Ganun po yun. Pag mga ansim naman ang natamaan yung araw, it is a blessing. Wala pong araw ng Diyos na hindi po blessing sa lahat na natamaan. Pero tatandaan natin, ang araw ng Diyos, kahit minsan hindi po nagmintis. Tinarget niya po si Juan doon doon po sa Barangay 4. Sisibat yung araw ng Diyos. Hahanapin yung target. Kahit ganito po yung target, dito ang araw. Hanapin niya. Parang may mata yung araw. Nagtago ka sa ilalim ng lugar. Hanapin ka rin, ganyan yung araw. Kasi ang sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin yung araw. Walang kapuluhan. Sapukin na sapukin nyo. Yun po ang araw ng Diyos. Pero ang araw ng sanlibutan, pag tinarget na miss, sayang yung isang pana. Ganun yan. Pero ang araw ng Diyos, hindi ganun. Yung araw ng Diyos na itiniro o itinama po sa mananampalataya is a symbol of calamity. Calamity. Or it is a disease sent by God na ayon sa Job 6 verse 4. It is a lightning and described as the arrows of God na ayon sa chapter 18 verse 4, 144 verse 6. The arrows that flies by day, Psalm 91 verse 5, denotes some sudden danger. The word is used to denote the efficiency of God's word. Meaning to say, kung ang salita ng Diyos ay pwedeng gamitin atomic bomb o grenade o hydrogen bomb, ang salita ng Diyos pwede rin palang magamit ang araw. The word of God is likened to an arrow, targeting a member o mga members na faithful or unfaithful, because ang Diyos mayroon pong plano sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, kasama po yung buhay na tayo po'y nasaktan, kasama po yung buhay na tayo po'y hindi nasaktan, pero ang araw ng Diyos, lahat po masasaktan. Pastor, ayaw po masaktan. Alam niyo, pag nasaktan ka, sundalong hindi mo napunta sa digmaan. Kristiyano na sumali, Kristiyano na pinili ng Diyos to be a soldiers of Christ, lahat po na sundalo ng Panginoon ay born again, na panganak na muli. Ang anak ng Diyos ay by grace. Hindi mo pwede anak ka ng Diyos, hindi ka sumalang sa digmaan. Hindi ka pwede anak ng Diyos, hindi ka ka-enkwentro ang danger sa buhay. Ang anak ng Diyos, nasa battlefield po tayo dahil ang word na ito ay hindi sumasang-ayon sa takbo ng Diyos. Ayun ang problema Kung sana ang lahat ng dito sa sanlibutan ay tumatakbo na ayon sa Diyos, ayun ang problema natin. Wala nang waiting, wala nang sugat, wala na po yung sabungan. Ang mayroon, anong mayroon? Masigit sana ang salita ng Diyos na dapat ipamulat sa bawat tao, sa bawat lipunan. Siguro naman, hindi lang siguro, na ayon sa banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, I will bless. Dahil kung paano yung araw na tumama sa bawat mananampalataya, ito po ay a kind of chastisement sa bawat mananampalataya. It is a punishment to discipline inflicted by God for the purpose na tayo po ay maging makintab, maging mainit pa sa larangan ng paglilingkod. Gusto kasi ng Diyos na tayo po ay lagi pong tumibay sa pananampalataya, na manatili po na tayo po ay sa larangan ng digmaan, manusutan po natin ang digmaan o trial sa buhay. Ang Diyos pa rin na umiiral sa ating puso na pinupuri
kapatid. Hindi mo pwedeng pagdating na ikaw ay maganda ang panahon, maganda ang buhay, maganda ang kalagayan, narating mo yung pangarap mo sa buhay, saka magpuri ng Diyos. Hindi ganun ang pangarap ng Diyos. Ang yung araw na yun, hahanapin ng targetin. Dahil ang purpose ng araw, nasa mabuting kalagayan o hindi. Mas gusto ng Diyos na ikaw po ay may problema, mayroon pong trouble sa buhay mo, napupuri-puri ng Diyos sa buhay na may trouble. Bakit? Gusto ng Diyos. Amen? Ayan tayo ng Isaiah, Arrows of the Almighty. Sa Isaiah 45, verse 5 and 18. Isaiah 45, verse 5 and 18. A sovereign God. Unang puntos, sovereign God. God has sovereign control over the affairs of nature and history. Ang Diyos kaya niyang kontrolin ang istorya ng sanlibutan. At ang nature, katulad po ng bagyo, anumang klaseng kabundukan ng mataas sa lupa, ayun pong mga kalamit sa mangyari sa lupa, control ng Diyos yan. Wala pong hindi kayang kontrol, kaya sovereign God. Itong Diyos na ito, kaya niyang kontrolin ano man yung mayroon sa atin. Ano ba ang problema ng mga Kristiyano? Na hindi kayang kontrolin ng Diyos, kaya gusto ng Diyos iparating sa atin. Ang kanyang story of redemption from Genesis to Revelation is possibly only because the sovereign God loves the created world. Minahal ng Diyos ang created world. Minahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Ipinakita sa kanyang nilikha ng Diyos ay sovereign. Makapangyarihan na Diyos. Wala pong hindi niya kayang giniba sa kanya pong layunin na may tuwid ang tao dito po sa buong mundo. Kaya ng Diyos gawin niya kung lamang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Pero umiral sa kanyang pagmamahal sa atin. He gave His Son. Ngayon tayo biyang mananampalataya. Naglilingkod ka sa Diyos, papitik-pit ka. Gusto ba ng Diyos? Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, faithful ka naman dahil ang Diyos ay faithful sa lahat ng panahon. Amen? Members, listen to this instruction. God instruct men. Instruct men, no real human freedom and no hope of everlasting life. If only the members will hear this simple instruction. Ang pagrinig natin ng simple instruction ng Panginoon, simple naman ang gusto ng Diyos sa atin. Simple lang, hindi mahirap buhatin. Hindi mahirap po na gawin. Ang una sa lahat, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Madali na po lahat. Let the Holy Spirit operate your life. Lahat naman tayo nagkakasala sa Diyos. Hindi naman kayo lahat. Wala pong exempted kung kasalanan ang pinag-uusapan. Kaya lang ang gusto ng Diyos. Kaya't niya ako Diyos kada tayo. Ang sirbi ko nga si pupuso kinahang yung buong may. Awan di dua-dua. Ang yaman ti kalamit ti panagbiag tayo. Agdayaw ka natin ti Diyos. Doon na siya ti panagbiag mo. Agdayaw ka natin ti Diyos. Di nga birbirukan na ka. Anong ginagawa mo ngayon sa buhay na hiniram mo sa Diyos? Amen? Amen. Our faith in God, the sovereign, is challenging us. Ano ang po ang ating naramdaman? Pain, poverty, disease, and death, sorrows, and suffering in our life that we are encountering in this troubled life. Ano man po yung ating dinadaanan ngayon ng ating sitwasyon? Ano yung naging sitwasyon kayo tata? Idiririn yung panagbiag, nagulo ang panagbiag. Ano man po yung mayroon po tayo? Huwag kang masasayangan. Ano man po yung mayroon ka? Dahil ang araw ng Diyos nasa iyo. Only believe that God can settle your problem. I-settle ng Diyos sa problema tayo. Nood na lang kung mapanagtalit. Hindi Diyos sa sobrang. Amen? Amen. Remember, God can do nothing. He do what He wants for us. Because we are created being to obey His word. Agyaman tayo, ikata tayo pa iti freedom to speak out. Parang democratic form to do our own will. But God give us a warning. It is better for us to do the will of Him. Amen? Hindi yung ating will. Abraham learned Sodom at Gomorrah. He destroyed itong lugar na ito. Sa Genesis 18:25. Shall not the judge of all the earth do right? Nung tinipok ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Tanong, may karapatan ba ang Diyos na sirain po o i-destroy ang Sodom at Gomorrah? Ang sabi po itong mga kritik, itong magagaling na wicked theologians, alam mong sinabi nila?
Hindi pala mapagmahal ng Diyos, kundi ang Diyos ay murderer. Mamamatay ang Diyos. Pinapatay niya ang mga tao doon sa Sodom at Gomora. Wala namang pakundangan ng patawarin po ang bayan po ng Sodom at Gomora. Ito naman ang critic, ito naman ang sagot, itong mga expert theologians na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung bang paglikha ng Diyos sa sanlibutan, wala bang karapatan na kunin ng Diyos ang buhay ng kanyang nilikha? Ayun naman ang sagot itong mga tamang theologians. Wala bang karapatan ang Diyos na kunin yung kanyang nilikha? Ano man ang gusto niya sa lupang ito na kanyang nilikha ay pwede niyang kunin. Dahil nanggaling sa kanya ang lahat ba sa lupa? Mayroon ka bang karapatan na i-question ang Diyos? Samantala siya ang voluntary naglikha. Hindi ka ang may right na, likhain mo ako, kaya naman para pa mayroon ka. Hindi gano'n. Ang Diyos ang voluntary naglikha sa libutan. And He has the right to take it back again. Yes. Kasi sovereign God, makapangyarihan ng Diyos. Si Abraham, may kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos na ikaw, Abraham, maging ama ng maraming bansa. Kahit ang gagawin ni Abraham, maging ama ng maraming bansa. Natupad naman sinabi ng Diyos. Kahit hindi naman nanganak si Sarah. God be the miracle. Kaya niya pong gampanan na magmilagro na mahirap ipaliwanag ng tao. Kasi ang ating wisdom ay may limited tayo. Kaya hindi natin may paliwanag. To reconcile sovereign and suffering sa James 4:8. To reconcile sovereign and suffering. James, example sa James 4:8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. God is in control. Lumapit ka sa Diyos. Huwag kang lumayo. Upang ang Diyos ay lalapit din sa iyo. Hindi naman pwedeng ang Diyos ay laging lumalapit sa iyo. Nandito nga ang salita ng Diyos. Diyos sinasabi, bukas ang kanyang kamay kung humingi ka ng kapatawaran. Ang tao, imbes na humingi ng kapatawaran, lumayo ang tao. Kaya yung araw, pakawalan ng Diyos yung araw. Kahit saan ka, tutusukin ka yung araw. Pag natamaan ka, magpasalamat ka, hindi ka pa mamatay, hindi pa tayo mamatay. Kundi bibigyan po tayo ng calamity in life to remember, who is He in our life? Yan lang punto ng Diyos. Who is, sino ba ang Diyos sa buhay? Sino ayan ni ako Diyos, tibiyag mo? Nasakit dahil yung araw, napakasakit dahil yung problema. Well, ipalagagip niya ako Diyos. Nga ti Diyos gayang naking kupa tibiyag mo. Masaktan ka, lagi mong matiyang Diyos. Remember those days that God has now created during panahon ng Jesus. Amen? God testified for Job. Faithful had the fortune family in pain, yet God allowed a deep valley, a severe trials. So, ibig sabihin, kahit si Job na pinagpapala ng Diyos dahil sa kanyang katapatan, dumaan pa rin po ng sinutukoy na trials o subok or test. Pero remember one thing, said the Lord to Job, I am in control of everything. Wala kang problemahin. Kung yung tumira sa inyo ay calamity, ipaalala ko lang sa iyo na pagpapala ka, huwag kang tumingin sa iba, kundi ako na pinanggalingan ng blessing. Kung wala ako, wala si Job. Ayun yung si Job nagreklamo. Tumayo ka Job sa chapter 40, verse 5, I think. Sabi ni Panginoon, Job, tumayo ka. Marami kang tanong sa akin. Nasaan ka, Panginoon? Sabi mo sa akin. Nasaan ka, Panginoon? Nung tawagin ko ang liwanag, kadiliman nung dumating sa akin. Nung sabihin ko sa iyo, nasaan ka, Panginoon? Hindi ka nagpapakita sa akin. Hindi ka naman kumikilos. Hindi ka nagpapalandong sa akin. Nasaan ka? Imbis na kagaling ka sa aking katawan, mapagaling ako. Hindi. Ang dumating sa akin, mas higit pang masakit ang naramdaman ko. Ang aking kaibigan nawala na. Ang aking asawa, sinusumpa ko. Sino pang lalapitan ko? Mabaho na ako sa aking kapaligiran. Wala nang kwenta ang buhay ko. Lumuhod si Job. Pero ang maganda kay Job, may isang sinabi. Nanggaling ako sa magulang ko na hubad na walang dami. Babalik din ako na walang dala. Ayun sabi. Nalikha ako na walang dami. Babalik din sa alubok na aking pinanggaling. Amen. Ganun po ang tao eh. Pero ang Diyos sabi niya, Job, tumayo ka. Irotang man dahil sikit mo ti sinturong. At sumbatan na, bigkisin mo
Yung sentro, higpitin mo. At tumayo ka at sagutin mo ako. Ayan mo, Job, iti parswag tilang tindaga. Iti lukudat, iti foundation tindaga. Sa dinuta, ayan to. Iti parswag tilang tindaga. Ayan mo, Job. Kaya't na nga ipakita nga ron, gani ako, Diyos, ure awan ka. I can create everything. Iyan, kahit nasaw niya ako, Diyos. You have no right to complain. You have no right to ask question doon. Wala tayong karapatan. We are just created. Nagyaman tayo pa, ikan na rin chance nga agsilbi kina ako, Diyos. Handa tayo, ang ginapin niya robot. You have still the freedom to choose. If you choose God, I will bless. If you choose not God, I will curse. Nasa tao naman ang decision na ang aking anak, tinubos kayo sa bundok ng Kalbaryo. Sinabi ko sa inyo na wala na ng impyerno pagdating sa buhay na kayo mamatay. Sa langit tayo pupunta. Nangako naman ang ganda sa in me, hath everlasting life. If ye believe in me, believe in the Father, believe also in me, I will give unto the eternal life. Ngayon, pangako lang Diyos sa atin yan. Nanampalataya ka, langit na bahay ng ating punta na ang ating destiny. Ngayon, ang buhay mo, gawin mong gusto mo, hindi pwede. Yung gusto ng Diyos. Kung gusto mo, gawin mo pa rin yung gusto mo, magreklamo kung yung araw tumama sa'yo. Maaari yung araw kamatayan. Maaari sa'yo accident. Maaari sa'yo trouble sa buhay. Ipinaalaala sa'yo ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala ka sa lupa. Wala tayong sa lupa. Kaya ang mga kabataan na lumalakad sa gusto nila, nakinig, sayang ang buhay mo. Kung mga bata na suway sa magulang, sayang ang buhay mo. Kaya si Job saw not the very darts of the devil, but the arrows of the Almighty. Na ayon sa 6:1-4. Hindi nakita po ni Job yung araw na, yung pong kadiliman, yung araw na sibat na maitim. Kundi nakita niya yung kapangyarihan, the King of Kings, the Lord of Lords. Nakita niya po yun. Kaya nakita niya yung araw pumunta sa kanya, hanggang naglisi. Hindi ka na magtago pag dumating mo araw. Hahanapin ka rin. Sasabi mo ng Bible, walang babalik na aking salita na walang paguluhan. Hahanapin ka kahit saan ka magtago. Hindi ka tulad yung araw ng lupa na pag na-miss ka, sayang yung araw. Isang araw ulit. Ang Diyos isang araw. Yung araw niya, hanapin ka saan ka magtago. Parang may magnetic force. Katulad po yung papakaulat po ng sensya. Pag pinindot ito, tumakbo rin po yung kanyang pasalubong. Na tirahin po yung mga missile sa taas. Kung saan tatakbo yung missile, saan susunta. Ang Diyos, mas matindi pa doon. Hindi nakikita ng tao, titirahin pa yun. Kita niya. Gano'n po kapangyarihan ng Diyos natin. Kaya ano po yung ating kinatayuan? Troubles man, ano po mayroon? God is in control. Amen? Bumagsak man ng gobyerno, mawala lang, mayroon tayo. Kung ikaw ay naglakad sa kaluban ng Diyos, don't be worried. Isa lang inasyon ng Diyos, may eternal life pa sa langit, may banso ka pa sa langit. Ano ba problema mo sa lupa? Pansamantala sa lupa, ipagpalit mo yung nasa langit. Ang buhay natin sa lupa, pansamantala lamang, sasakyan. Ano yung mayroon tayo sa lupa? Pansamantala lang yata. Ay, kinabubuhay lang ang katawan niya. Hindi na tayo magtatagal sa lupa. Huwag kayo magsentro sa lupa. Ang kayo sumintro din tinaga. Taditidaga, maawat mo't lahat. Sino ko na ninyo ba? Nagapuak ng awan. Ang subliak mo lang awan. Alangan mo na itong ko yung langit tayo dyan. Kayo no, ada may tubot. Gulong tayo di kinapaano tinaga na. Mayroon tayo may tubot yung langit. Yung muna niya ako sana dito, tibirukat ka. Birukat to, namusarang tibiyag mo. Amen. Amen. Pangatlong puntos. Sa 1 John 3:1. 1 John 3:1. The strength love, or God's love, is strength. The strength love. Strength. 1 John 4:10. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Yung pong strength love. Hindi katulad yung ating pong katawan na pagmamahal. Yung physical love. Ayat mo sa brother, ibarin ko yan. Ayat mo sa asawa, ibarin ko yun. Ayat mo sa sanlibutan, ibarin ko yun. Pero ang gusto ng Diyos na strength love, na pinatunayan ng Diyos mismo sa Kanya, yung pong very dear sa Kanya, yung pinakamahal sa Kanyang puso, yun po ang ibinigay para sa iyo ng makasalanan, makasaya sa ating makasalanan. Hello?
Tingnan nyo mga kapatid. Kung ikaw ay mayroong 10 milyon, marami kang kaibigan. Sigurado. Pagsasalita, sasakyan, lahat, may bahay ka. Pero mayroon pang 10 milyon. Kung marami kang kumpanyero. Eh, kung yung mga alaas mo, mula pa 100,000. Relo, sing ala, 200,000. Eh, yung mga marunong kumikilatis sa mga daya mo, lahat ng suot mo, ba? Mayaman to, ano ba ang business natin, pare? Sabi mo rin, ako ay ganito, big shot din. Ang negosyo ko ay anonymous. Ang income ko sa buwan ay mababay 100. Aba, i-welcome ka yan. Marami kang maging kaibigan. Pero, ang Diyos, hindi ganun ang gusto niya sa atin. Ha? Yung i-entertain ka, yung pong taong dahil kasi mayroon siyang makukuha. Tayo naman, hindi tayo i-entertain ng Diyos, hindi natin po pagsambahin ng Diyos dahil may makukuha tayo sa Kanya kasi mayaman ang Diyos. Hindi po dapat ganun ang attitude ng Christian. May makukuha ka, mayroon kong wala sa Diyos. Obliged to worship the Lord. Amen. Obliged to worship the Lord. Eka, magkakaroon magkita ka sa Diyos upang makamasagot ang... Hindi po gano'n. May makukuha ko sa iyo, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos o King of Kings sa buhay ko. Kung pukunin mo ko anong oras, magpasalamat ako sa Diyos kasi binuhay mo pa ako na naglingkod sa iyo. You have still the right because you are the creator of everything. You are in control of everything. Wasakin mo man ang lupa, lahat ang mayroon sa lupa. Kahit anong oras, hindi ka tatawagin ng martyr na Panginoon, kundi ikaw ay dapat purihin. Ano sa liputan? Amen. Yeah, members, strength love, Hebrews 12, verse 6. For whom the Lord loveth, He sustaineth, and He scourgeth every son whom He received. Yung pong anak ng Diyos, pinapalo ng Diyos at tinuturuan niya. Kaya yung araw na pinakawalan ng Diyos, it is our own discipline. It is our own benefit. Ito po ay sa kabutihan natin. Ito po ay sa ating paglago spiritually. Ito rin po ay paglago financially. Bakit? Pag inuuna mo spiritually, susunod na po yung physical blessing. Si Job po ay pinagpapala. Una sa lahat, mayaman spiritual. Pangalawa na po yung po, physical blessing. Pero tinis pa rin ng Diyos ng araw. Dahil gusto ng Diyos na maging ma-purified ang kanyang faith. Sinubukan ni Satan. Si Satan sumbungin o accuser pa si Satan. Panginoong Diyos, si Job ay tapat sa iyo dahil pinagpapala mo si Job. Binigyan mo siya ng maraming blessing. Mga anak na magaganda, mababait, at mga lupain meron siya. Mga pinaghahanap buhay niya, pinagpapala mo si Job. Kalusugan pinagpapala mo. Tanggalin mo lahat ay binigay mo sa kanya. At isusumpa ka si Job. Subukan mo si Job. Huwag mo lang galawin ang buhay ni Job. Sinubukan ni Satan. Hindi naman nagwagi si Satan. Namatay ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang mga ari-arian. Namatay ang kanyang mga alaga na hayop. Lahat namatay. Walang-wala na si Job. At hindi lang po yun. Tinira po ni Satan ang kanyang katawan. Maraming sakit si Job. May sakit na hindi nagagamot. Mabaho si Job. Walang paligo sa kanya. Pati asawa sinusumpa. Walang kasama. Pero magpasalamat tayo kahit wala tayong kwenta. Walang kwenta ang katawan, mabaho. Walang may gusto sa ating kapaligiran. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Samantalang maglingkod ka, mapetik-petik ka. Alam niyo, na malungkot sa Kristiyano kasabihin, kung may oras ako, pastor, pupunta ako sa church. Dapat ang Kristiyano, kung tayo maglingkod, amen, pastor, amen! Bakit? Paalala mo sa akin, nakalimutan ko, linggo pala bukas. Akala ko, Sabado pala. Dahil sa kagagawa ng trabaho natin. Kaya, sa Wednesday night, mayroon tayong prayer meeting. We pray our brothers ang hihina sa pananampalataya. O our sisters. Kaya meron tayong prayer meeting. Ayan, itong kapatid natin sa Australia. Kumusta naman, brother? Ang sabi niya, wala pastor, lagi akong busy umaten ng seminar. Umaten po ng meeting sa aming pong school. Matagal ka na, kapatid. Matagal na. Yung mga seminar na tindaran mo sa Maynila, sa Baguio, lahat ng pinuntahan mo, sabi ko sa kanya,
Kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala ka na ngayon. Biyaya lang ng Diyos na buhay pa tayo. Wala ka bang panahon naman na sabihin mayroon ako namang service sa church. Did you ever ask permission to your superintendent? Did you ever ask to your superior officer to excuse yourself na ako naman a-attend sa church? Hindi, pastor, hindi ko magawa. Ang katao pag matagal ang trabaho. Did you ever ask them? Did you pray your superintendent? Did you pray your superior officer? Sorry, pastor, hindi ko nila. Christians, I challenge you. Iisa lang ang buhay natin. Iisa lang. Accident pwede kahit anong oras. Lumalakad ka, ma-heart attack, pwede. Ligaw na ba? Pwede. Unexpected na sagasama? Pwede. Dahil ang Diyos in control sa lahat. Ang paglilingkod mo kulang. May pangalawang buhay, sisingilin ka ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, iiyak ka ng gusto. Kung paano nabigo ka sa lupa, mas matindi ang pag-iyak sa Judgment Day. Magsisi ka sa uli. Walang umuna ng panagdata. Lagi nasa gitna sa huli. Amen? Kaya i-challenge yung members sa salvasyon. Pagpatuloy yung tag-serbi. Ngamin, iti panag-serbi na inang, panag-serbi ka sa, hantay yung mag-serbi ti tao. We are not going to train men to serve men, but we are trained men to serve the Lord. Kahit sino ang mawala, you still continue to serve the living King. We are not developing to train men. Awan ako, awan ni Pastor, malang mo tayo. Ano mas dyan? Magpatuloy ka ta, nag-serve. Tatibiyag tayo, patingka, natas malasar ng preacher. Ganun lang yan. Ask for me in my house, we will serve. Sabi ni Joshua. Dapat sa ating pananampalataya na mayroon po tayo, tandaan niyo po, darating yung sa atin po, yung pong buhay. Iisa lang, hindi lang natin buhay. Gamitin mo maglingkod sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po.